para po sa ating panahon ng pag-aaral. Okay, so nasa pag-aaral pa rin tayo ng ating confession at nasa chapter 3 na tayo. Ang title po ng chapter na ito ay Of God's Decree. Okay, Of God's Decree. At para po sa lesson natin ngayon ay part 1. Ibig sabihin, hindi natin matatalakay po ng lahat ito. So, ang approach natin sa ating pong pag-aaral ay kinukuha natin yung mga mahalagang paksa sa bawat statement kaya hindi natin nila lahat, no? So, as much as possible, makover natin yung lahat ng topic dun sa statement na focus natin bago tayo mag-move dun sa susunod na statement. Kasi napaka-rich ng ating pong confession, ng totoo, ay sinadya po ng mga gumawa ng confession na ma-summarize ang lahat ng dapat na maintindihan natin patungkol sa ating theology sa bawat statement na meron sa confession na ito. Okay? Kaya hindi ibig sabihin maikli lang yung statement ay konti lang yung ibig sabihin. Ang totoo, marami pa rin. At kung i-exhaust natin, napakahaba ng panahon, naguguguli natin talaga sa pag-aaral na ito. But our objective is to simply become familiarized, no? Doon sa mga topic na ito. Hindi tayo maging expert, kundi maging familiar tayo sa mga mahalagang doktrina na ito para hindi tayo madaling ma-confuse or hindi natin alam kung ano yung ating tinitindigan bilang isang iglesia. So let's review first. So when I say review, hindi naman natin mababalikan lahat. Hindi po ako yung nagre-review na inuulit lahat mula sa simula. Tapos konti na lang yung pag-aaralan natin para sa araw na yon. So dadaanan lang natin. So yung huling pinag-usapan natin ay Trinitarian heresies. Diba? So yan, yung lahat ng pinag-usapan natin, hindi ko na iisa-isahin yan. Okay, ang mahalaga sa pinag-usapan natin ay ito ng mga bulaang katuruan patungkol sa banal na Trinidad ng ating nag-iisang Diyos. Kahit po itong mga nakalista sa ating screen ay kinondemn na ng mga naunang pinuno ng ating iglesia o ng totoong iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, meron pa rin nananatili sa panahon natin ngayon. At yun ay inisa-isa natin sa ating pag-aaral. Maaaring nakakagulat, ay ganun pala ang kanilang paniniwala, ganun pala yung kanilang tinuturo. No? Kasi sikat yung mga grupo, no? Kilala natin, nakikita natin sa daan, nakikita natin yung mga malalaking kapilya nila, kung saan-saang lugar. Yung pala ang kanilang turo o paniniwala patungkol sa Trinity is heretical. Okay, so hindi na natin di-define lahat ito, pero I hope ay alam natin, no, kung anong ibig sabihin. Itatry ko pong ipadala, no, sa ating group chat yung I forgot to send a PDF copy. I will try, no, to send it to you. So nasa paragraph 1 po tayo, no, ng ating pong chapter 3. At ito po yung mga tatalakayin natin sa topic na ito, the origin of God's decree. God's decrees are eternal. God's decrees express His own will. At ito po yung paragraph 1, no, yung unang statement, no, na gusto kong pag-usapan natin. Nakalagay dyan, God hath decreed in Himself from all eternity by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably all things whatsoever comes to pass. Okay, so ito po yung usapin patungkol sa mga itinakda ng Diyos. No, ano ibig sabihin niyan? At ano ang mga mahalagang katangian ng pagtatakda ng ating Diyos? So gusto kong magsimula sa isang caution. Ang ating pag-aaral ito, I think it's appropriate na mapaalalahanan tayo palagi. Lalo na't magsisimula tayo ng mga paksa na patungkol sa Diyos, no, na malalalim at hindi natin talaga lubos na maunawaan. So we begin with this caution. The doctrine of God's decrees is a precious and historical teaching
that needs to be professed, protected, and proclaimed, but we must do so in a spirit of humility and meekness. Hindi natin pwedeng iwasan ang turo ng Biblia patungkol sa pagtatakda ng Diyos o sa decree of God. Ito ay isang historical teaching, ibig sabihin matagal nang itinuturo ito sa iglesia. Okay? Kahit sa bagong tipan, no, ay malinaw na itinuturo ang pagtatakda ng Diyos. Ito'y mahalaga at kailangan natin itong ikumpisal, kailangan nating pangalagaan at kailangan nating ituro sa iba. Pero wag nating kalimutan na dapat tayo ay may pagpapakababa sa ating pong pag-aaral ng paksa na ito. Kasi ang pinag-uusapan natin ay Diyos. Okay? Ang pinag-uusapan natin ay the Creator God. Diba? So tayo po'y creature lang. No? Limitado yung ating kaalaman, hindi natin lubos na maunawaan ang lahat ng bagay na ito. Pero dahil ipinahayag ito ng Diyos sa kanyang banal na aklat, ibig sabihin, nais ng Diyos na ito'y ating maunawaan. Nais ng Diyos na ito'y ating mahalin din. No? At nais ng Diyos na maging bahagi ng ating pamumuhay ang mga katotohanan na ito. Alright, so unahin natin the origin of God's decrees. Okay, so dun sa statement natin nakalagay, God hath decreed in Himself. Okay, yun ang simula ng ating statement, no? Patungkol sa pagtatakda ng Diyos or God's decree. God hath decreed in Himself. So maganda magsimula talaga. Pag pinag-usapan natin ang pagtatakda, ito ay pagtatakda ng Diyos. Itinakda ng Diyos na ito ang lahat ng bagay na nangyayari sa sanlibutan. So let's define first. Ano yung ibig sabihin ng decree? Yan yung pinakamagandang starting point, di ba, ng pag-aaral natin. Ano ibig sabihin ng decree? Ano ibig sabihin ng pagtatakda o takda ng Diyos o itinakda ng Diyos? Ayon kay ayon sa volume 1 ng Layman's Systematic and Biblical Exposition of the 1689 London Baptist Confession of Faith, a decree means putting everything in order and planning everything that is to occur in history. So dito pa lang po sa definition, ang dami ng mga detalye na dapat nating bigyan ng pansin. So pagka sinabing decree o itinakda ng Diyos, lahat ng nangyayari may kaayusan at planado. At ito ay nagaganap sa kasaysayan. Dito pa lamang marami na tayong dapat maunawaan. Diba? But I would like to just give at least two very important points. Sinabi sa Romans 11:36 ang katotohanan na yan. For from Him and through Him and to Him are all things. Diba? Mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at para sa Kanya, ang lahat ng bagay na nagaganap sa ibabaw ng mundo. Okay, siyempre ang tinutukoy po ni Apostol Pablo sa talatang ito ay walang iba kundi ang ating makapangyarihang Diyos. So lahat ng bagay mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at para sa Kanya lamang. Okay, so dalawang bagay po yung gusto kong i-highlight dito. Una, all events are determined by God who is the Creator. All events are determined. Pag sinabi natin all events are determined, wala pong nangyayari sa kasaysayan, wala pong nangyayari sa mundo na ito na hindi itinakda ng Diyos. Okay? Wala pong nangyari na isang kaganapan sa mundo na sinabi ng Diyos, ano yun? Ano ibig sabihin nung nangyari na yun? Hindi nagugulat ang Diyos pag kami nangyayari sa mundo. No? Halimbawa, yung kamakailan lamang na terrorist attack sa Bondi Beach sa Australia. Diba? Yung mag-ama, ang daming pinatay, 16 yata na Hudyo. Hindi pwedeng sabihin ng Diyos na, hindi ko inaasahan na mangyayari yun. Hindi ganon. Bagamat hindi
kalooban ng Diyos na mangyari ang kasamaan na ito, alam ng Diyos sapagkat pinahintulutan niyang mangyari. No? Sapagkat meron siyang layunin kung bakit niya pinayagang mangyari ang mga bagay na yan. Pero hindi pwedeng sabihin nangyari na hindi lang alam ng Diyos o nalingat ng Diyos kaya nangyari yan. No? Lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, itinakda na ng Diyos. Okay? And then, secondly, nothing in this world happens by chance. Diba? So kung lahat ng bagay ay sinadya ng Diyos na mangyari, pinahintulutan ng Diyos na mangyari, wala pong nangyayari na nagkataon lang, wala pong aksidente sa mundo. Okay? Sabihin natin, namatay yung nurse na nasagasaan ng truck, no, nagmumotor. Siguro pa uwi na siya galing sa kanyang shift. Natumba siya, na sagasaan siya ng gulong sa likod ng truck. Kaya siya namatay. Isang aksidente. Yun ang lagi nating sinasabi. Pero, sang-ayon sa sinabi ng ating pong definition, everything were put or everything happens in order and according to plan. No? So, ibig sabihin, wala pong nangyari na aksidente, wala pong nangyari by chance, walang nangyari na hindi po kontrolado ng ating Diyos. Alright? So, from here, gusto kong magbigay ng several important truths. Una, God's decrees originated from within Himself. Sabi diyan sa ating kinoconsider na part ng statement, God hath decreed in Himself. So ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin ng mga itinakda o pagtatakda ng Diyos ay nagmula mismo sa Kanyang sarili. Okay? It originated or everything originated from God Himself. Ano ibig sabihin yan? God decreed by Himself alone without considering or consulting others. Hindi po sinabi ng Diyos, sa palagay mo ba magandang hayaan kong mangyari ito? Sa palagay mo ba okay na maganap ito? Hindi po nagkokonsulta ang Diyos sa sino man para itakda niya ang isang bagay. God decreed by Himself. Ibig sabihin, He was not influenced by others when He decreed everything. No? Wala pong nag-utos sa Diyos na ito magandang gawin. Ayun, wag mong papayagang mangyari. Wala pong nagdidikta sa Diyos. Wala pong nag-iimpluwensya sa Diyos at wala pong kinukonsulta ang Diyos. Kung meron mang nagpapasya sa lahat ng ito, yun ay walang iba kundi ang Diyos. Maganda yung modern translation ng statement na ito sa Second London Baptist Confession in Modern English. Ganyan yung translation niya. From all eternity, God decreed everything that occurs without reference to anything outside of Himself. So kung meron mang ikinonsider ang Diyos kung ano yung gusto niya, yun ang kinonsider niya. Kung meron mang kinonsulta ang Diyos, ang sarili niyang kagustuhan, ang sarili niyang kalooban. Wala siyang ibang tinanong. No? Kasi ang ganda nga ng sinabi dyan from all eternity, God decreed everything without reference to anything outside of Himself. Okay, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, bago pa niya nilikha ang lahat ng bagay, He already decided kung ano yung mangyayari sa future. So that means, wala pa rin nakikreate na kahit ano. Wala pang angels, no? Wala pang earth, wala pang human beings. Only God existed noong time na yon. Kaya sinabi, God has decreed in Himself, by Himself, according to His own will. Maganda yung sinabi sa Isaiah 46:9-10. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning,
and from ancient times things not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will accomplish all my purposes. Nakita mo yung statement na yan? Diyos lang ang pwedeng magsabi ng ganyang statement. Diba? Ako ang nagsasabi kung ano yung katapusan mula doon sa pasimula. Ako ang nakakaalam kung anong mangyayari bago pa man na maganap ang mga bagay na ito. At ang lahat ng magaganap dahil ayon sa kanyang kagustuhan. Diba? Yan ang Diyos. Yan ang Diyos na nagtatakda ng lahat ng bagay. So anong point natin dito? Simple lang. God is self-sufficient. Diba? Pinag-usapan na natin yan sa chapter 1. Aseity of God. Diba? God is self-sufficient and independent. Therefore, He alone decided and executed His own plans. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng opinion ng iba. Tayo, kailangan natin yon, di ba? Diba, magde-decide ka patungkol sa isang important matter sa buhay mo. Nagko-consult ka, palagay mo, anong mangyayari pag ginawa ko to? Siyempre, bibigay sila ng opinion and then babalansin mo. Kung gagawin mo ba o hindi yung bagay na yon, no? Kung dapat ba o hindi dapat gawin. No? Ang Diyos hindi niya kailangan ng opinion ng iba. Siya mismo ang nagsasabi. No? Hindi niya kailangan ng katalinuhan ng iba. Siya mismo ang magpapasya pagkat siya ay Diyos. Alright? So that's number 1. Okay, God has decreed and it originated from within Himself. Secondly, God's decrees are based upon the nature of God. So bukod sa katotohanan na wala namang hinihinging payo ang Diyos mula sa sino man, hindi niya tinitimbang ang opinyon ng sino man patungkol sa mga bagay na kanyang itinakda. Ang lahat ng mga bagay na kanyang itinakda ay ayon sa kanyang sariling kalikasan. Ibig sabihin kung sino siya. Diba? Yun ang kahulugan natin dito. Everything included in the decrees of God are consistent with who God is. Baga lahat ng itinakda ng Diyos ay ayon sa kanyang pagiging Diyos. Ayon sa kanyang kalikasan. Kaya nga madadaanan natin sa statement na ito, paano yung kasalanan? Diba? Nangyari na makapasok ang kasalanan sa mundo. Ibig bang sabihin, ang Diyos ang pinagmulan ng kasalanan? Yan ang mga tanong na ganyan. Dito pa lamang masasagot na yun Sapagkat wala pong pinahintulutan o itinakda ng Diyos na hindi ayon sa kanyang kalikasan. Ibig sabihin, kung nangyari ang pagpasok ng kasalanan, hindi dahil ang Diyos ang may kagustuhan o ang Diyos ang pinagmulan ng kasalanan, no? Kundi ang kasalanan ay pinahintulutan ng Diyos sapagkat mayroon siyang layunin para dito. At kasama yun sa kanyang sovereignty. Pag-uusapan pa natin yun sa mga susunod na statement. But for this, 2 clarifications. Number 1, all that God allowed to happen perfectly reflects who He is. Hindi pwedeng ipilit na ang Diyos ang pinagmulan ng kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay banal. Di ba? Everything na pinahintulutan ng Diyos ay naglalarawan ng kanyang katangian, ng kung sino siya. Hindi pwedeng kumontra sa pagiging Diyos niya ang mga bagay na kanyang pinahintulutan. Pero may mga bagay na malinaw namang kontra, pero hindi siya ang pinagmulan, kundi kasangkapan niya. Para matupad yung layunin niya na ayon sa kanyang katangian. Halimbawa, diba, siguro ang isa sa pinakamadaling example, yung kasalanan nga. Diba? So hindi po ang Diyos ang pinagmulan ng kasalanan, okay? Pero pinahintulutan ng Diyos na pumasok sa kanyang nilikha sapagkat meron siyang layunin. Ano yun? Maluwalhati siya. Yun ang pinaka-ultimate goal kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang kasalanan. For His own glory. At yung resulta na yon para sa kanyang kalwalhatian ay ayon sa kanyang katangian.
Dapat lang talagang luwalhatiin ng Diyos sapagkat siya lang ang totoo at buhay na Diyos. Secondly, God did not decree anything that is contrary to His own will. Okay, so ibig sabihin lamang niyan, ang mga bagay na pinahintulutan ng Diyos na mangyari ay yung aayon lamang sa kanyang layunin at kagustuhan. Di ba sabi dun sa binasa natin kanina, itinakda ng Diyos ang katapusan mula sa simula. Hindi po baliktad yung Diyos na magsisimula muna pagkatapos ay sa kanya isipin yung katapusan. Hindi. Yung katapusan alam na ng Diyos bago pa magsimula. Okay? So kasama po lahat ng bagay na nangyayari sa kasaysayan sa katotohanan na yon. Alam na ng Diyos yung katapusan. At makikinabang siya sa katapusan ng lahat ng bagay na pinahintulutan niyang mangyari kasama na ang pagkahulog ng tao sa kasalanan at iba pa. Okay? Numbers 23 verse 19, maganda, wag natin kalimutan ang talatang ito. God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? Ang Diyos hindi katulad natin, no? Alam ng Diyos ang lahat ng dapat mangyari at hindi mangyari, at kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi siya gaya natin na nagbabago ng isip. Hindi niya pinahintulutan yung isang bagay tapos sasabihin niya, nagkamali ako, ulitin ko na lang ulit sa simula. Hindi ganoon ng Diyos. Alam na ng Diyos ang katapusan bago pa niya pinahintulutang mangyari yun No? Hindi pwede nagkamali ang Diyos sa kanyang pinahintulutan. No? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At lahat ng kanyang sinabi, tutuparin niya sa katapusan. Ang point natin dito, God's decrees are the outworking of His nature, not exemptions or exceptions to it. So ibig sabihin, wala pong pinapahintulutan ng Diyos na mangyari na labas sa kanyang pagiging Diyos o hindi ayon sa kanyang layunin bilang Diyos. Okay? Let's move on. Letter B na tayo. So nakita na natin yung una, the origin of God's decrees. Diyos ang pinagmulan nito from all eternity. Pangalawa, God's decrees are eternal. Ito magandang bagay ito na elaborate natin. Sabi kasi sa statement natin, from all eternity, God hath decreed everything that happens in Himself from all eternity. Ano ibig sabihin yan? God's decree is eternally settled. No? So, ibig sabihin, bago pa magsimula ang lahat ng bagay, itinakda na ng Diyos ang lahat ng mangyayari mula sa umpisa hanggang katapusan. Nakuha niyo po yan? Hindi po ang Diyos katulad natin na, okay, magsisimula ako ng isang proyekto, gusto ko ganun ang mangyari, pero hindi ko alam kung yun ang magiging katapusan niya. Pero maganda, sisimulan ko na ngayon. And then, tsaka ko na lang pagbubutihan para makuha ko yung aking katapusan. Kasi di man, minsan, meron tayong plano, sinisimulan natin, pero sa huli, hindi yun yung nangyayari. Yung talagang pinagplanuhan natin. Diba? Minsan, depende sa mga circumstances, factors, na nangyayari. Yung mga bagay na hindi natin control, tapos ang nagiging resulta sa huli, hindi yun Hindi yun yung gusto natin Kaya lang nandun na. Ang Diyos hindi po ganon. Kung ano yung ginusto ng Diyos na mangyari sa katapusan, pag sinimulan niya, tiyak na yun yung kahahantungan. Okay? Yun yung ibig sabihin niyan Settled na. It was not formed in time, but before time itself existed. No? Mahirap intindihin yun, kasi God is eternal. Pinag-usapan na natin yan sa chapter 1. God is eternal. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Siya ang pinagsisimula ng lahat ng bagay. Doon pa lamang, malalim na, di ba? So, ibig sabihin, kung ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay, siya rin ang pinagmumula ng lahat ng mangyayari sa hinaharap. Sa Psalm 33:11, ganito yung nakasulat.
The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. Kung anong gusto ng Panginoon, mula sa walang hanggan hanggang sa katapusan, yun ang magaganap. Kung anong plano ng puso niya, lahat sakop. Diba? Lahat ng henerasyon, sakop. Lahat ng uri ng tao, sakop. Kontrolado ang lahat ng pangyayari. Ephesians chapter 1 verse 4. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. So dito makikita natin yung sinabi ni Paul, in Him before the foundation of the world. No? Kilala ng Diyos kung sino yung magiging Christian. Bakit? Sapagkat pinili niya na kung sino sila mula pa doon sa pasimula. No, hindi po pumili ang Diyos doon sa mga nakikita niyang magiging Kristiyano o magiging positibo ang tugon sa Ebanghelyo. Diba? O si ganito, nakita ko na pagka narinig niya yung gospel, maniniwala siya. Pipiliin ko siya para maging Kristiyano. Hindi ganun. Bago pa man nilikha ang lahat, alam na ng Diyos kung sino ang Kanya. Yun ang doctrine of election. Diba? Hindi po pinili ng Diyos ang mga maliligtas kasi mas mabait sila, mas marespeto sila, mas submissive sila, mas masunurin sila sa batas. Hindi. Bago pa man mapatunayan ang sino man ang sarili nila, pinili na ng Diyos kung sino maliligtas bago pa man likhain ang lahat ng bagay at lahat sa mundo na ito. Okay, so 2 clarifications lang gusto kong bigay dito. There are no mistakes in the decrees of God. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, nagkamali yata ang Diyos na iniligtas niya tong taong to. Hindi pwedeng sabihin yun. No? Hindi yata ako naniniwalang Kristiyano yan kasi parang nagkamali ang Diyos na iligtas siya. Wala pong ganun. No? O hindi pwedeng sabihin, nagkamali yata ang Diyos na hinayaan niya itong mga tao na ito na maging pinuno ng DPWH kaya nagkaroon ng mga ghost project. Nagkamali yata. Hindi ganon. No? Wala pong nagkamali sa lahat ng itinakda ng Diyos. Okay, pangalawa, nothing in the decrees of God needs to be improved or revised. O, hindi pwedeng sabihin na siguro after 10 years, maging mas maganda. Siguro baka after 50 years, mag-improve pa. Hindi. Alam na ng Diyos yung lahat ng katapusan mula sa pasimula. Kaya hindi na pwedeng sabihin na pwede ba mag-suggest sa Diyos ng improvements? Pwede ba mag-suggest sa Diyos na pwedeng i-consider for revision? Hindi. Wala na. Pag sinabing itinakda na ng Diyos, final na yon. No? At alam na ng Diyos agad kung ano yung magiging ending bago pa man mangyari ang simula ng bagay na yan. Diba? Nakakamangha itong doktrina na ito ng pagtatakda ng Diyos. Kasi magkakaroon ka ng confidence sa Diyos mo na ang Diyos natin ay hindi nagkakamali, na ang Diyos natin ay hindi maaring maimpluwensyahan ng kahit na sino man o na kahit na anumang pangyayari. Pag-usapan mo na lang yung usapin ng kaligtasan no? Sinabi ng Diyos na pinili na kung sino yung maliligtas, no? Kaya ang sino mang nakapakinig ng ebanghelyo at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, kasama na yun sa itinakda ng Diyos. Kung kasama na yun sa itinakda ng Diyos, kasama na rin yung katiyakan ng kaligtasan ng tao na yun. Na hindi pwedeng bawiin ng Diyos. Pakikuha muna si kasi hindi tayo playtime today. We are studying. Pakikuha muna. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, baka next time hindi na ako Kristiyano. O baka bukas hindi na ako Kristiyano. No? Hindi pwedeng ganon. No? Pag ikay naging mananampalataya ngayon, mananampalataya ka na permanently. Kasi itinakda na ng Diyos yun Walang nagbabago, walang revision na kailangan nating palitan itong naligtas na ito ng tao na to. Siguro ito na lang ang maligtas, hindi siya. Hindi ganon.
No? Kahit ang Diyos, hindi siya nagbabago ng kanyang isip. Okay? So maganda itong itong doktrina na ito. Dapat nagbibigay ng confidence sa atin ito. No? Na hindi ako nagligtas sa sarili ko eh. Diyos ang nagligtas sa akin eh. At kung ano yung pinagpasyahan ng Diyos, hindi niya babaguhin kailanman. Okay? So pangatlong elemento, siguro dito tayo magtatapos sa elemento na to kasi mahaba ito eh. No? So we will try to end here. Letter C, God's decrees express His own will. Nabanggit na natin ito sa mga nauna, pero gusto kong elaborate lang natin dito kasi sa statement natin nakasulat ito eh. No? By the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably. Okay? By the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably. Ang kahulugan nito, God's decree is neither arbitrary nor morally indifferent. Hindi random yung kalooban ng Panginoon. No? Hindi yung, okay, kung ano na lang yung sumulpot na pangyayari, hinahayaan ng Diyos magpatuloy. Hindi. Wala pong nangyayari na hindi po sinadya ng Diyos na mangyari. Diba? Halimbawa, yung mga bagyo na dumadating sa atin na pumapatay ng marami, sumisira ng maraming property, hindi po random yan. No, hindi pwedeng sabihin ng tao, ay nagkataon na na itong buwan na ito dumating yung bagyo na yan, aksidente yung bagyo na yan. Hindi. Kahit yung pagdating at pamumuksa ng bagyo, kahit yung pagkabuo ng bagyo na yan, bago pa man pumasok sa par, itinakda na ng Diyos yan. No? Kasi nakikita na ng Diyos yung katapusan ng lahat bago pa yung simula. No? Wala pong pinapahintulutan ng Panginoon na random, no? Or sabihin natin, kung morally, walang indifferent, no? Na walang epekto yan, no? Sa pangyayari, walang epekto yan sa kasaysayan. Lahat ng pinapahintulutan ng Diyos, no? Merong eksaktong purpose o layunin. So isa-isayin natin ito. So dito po tayo magtatapos sa apat na points na ito under letter C. Number 1, okay, pag pinag-usapan natin, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang mga itinakda. Dahil ito'y kalooban ng Diyos, sabi diyan, by the most wise counsel of God. So it is most wise. Ibig sabihin yan, Romans 11:33. Oh, the depths of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. No? Dahil matalino ang Diyos, marunong ang Diyos sa lahat, hindi natin lubos na maunawaan ang kanyang mga paghusga at hindi natin lubos na masusuri ang lahat ng kanyang pinapayagang maganap. Minsan nga naiintindihan lang natin yung ibabaw ng pangyayari. Pero yung gitna at katapusan at layunin kung bakit nangyari yun, hindi naman natin naunawaan ng lubos eh. Diba, minsan may nabanggit ako sa preaching na minsan naiintindihan natin yung kalooban ng Diyos pagtapos na lahat eh. Hindi naman dun sa nagsisimula pa lang siya, o nasa kalagitnaan siya, o malapit na siyang matapos. Minsan, tapos na lahat, bago mo pa ma-meditate, bago mo pa maunawaan, kaya pala pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng ito yung layunin niya. Pero ang Diyos, alam niya na eh. No? Alam na ng Diyos lahat. Bago pa man niya pinahintulutang mangyari ang lahat ng ito. Because God is wise. God is full of wisdom and knowledge. No? Kaya every part of God's plan fits perfectly within the whole. Ibig sabihin, wala pong pangyayari na maverick. Yung term na maverick, wala pong uncontrolled na nangyayari na, alam mo yun, nakakasalisi. Uy, nakasalisi itong pangyayari na ito, hindi naman to inaasahan. Wala pong ganun. Wala pong sumasalising pangyayari sa Diyos. Wala pong accidental event. No? Wala pong
nagkataon na nangyari. Lahat ng pangyayari kasama dun sa general purpose and plan of God. No? Kaya nga ang Diyos ay sovereign. Kapag sinabi natin ang Diyos ay sovereign, ibig sabihin, everything controlled ng Diyos na ito. Okay? Pag-usapan natin yan sa susunod na Lord's Day, the sovereignty of God. Kasi fit yan dito sa unang statements na ito, no, na pinag-uusapan natin. Secondly, even events that appear chaotic or evil serve a wise end. Alam mo yun, yung minsan sasabihin natin, wala talaga, sabog talaga yung nangyari, no? Wasak talaga yung mga sitwasyon. Very messy. Hindi na natin makita kung anong purpose ng lahat ng ito. So, ang ginagawa ng ibang mga tao, inaabandon na yung sitwasyon. Inaabandon na yung tao. Wala na akong magagawa. No? Kasi, ang gulo no? Sabog yung buhay mo, walang direksyon, wala akong nakikitang purpose sa lahat ng nangyayari sa buhay mo o pinipili mo mangyari sa buhay mo. Aabandonahin na, iiwanan, kakalimutan, tatalikuran. Ganun ang ginagawa ng tao. But God is not like that. Sabi ko nga, kahit po yung mga seemingly contradictory dun sa katangian ng Diyos, pinapayagan niyang mangyari. Not necessarily, yun ay siya ang pinagmulan, kundi pinahintulutan niyang mangyari. No? Alam naman natin ang kasalanan ay kay Satanas nagmula. Pero sa plano, sa pagtatakda ng Diyos, kahit si Satanas, kasama sa kanyang kasangkapan para maluwalhati siya sa huli. Diba? Kahit si Satanas. No? Si Satanas po ay hindi parang sumasalisi lang o kaya ay sumisingit lang sa mga plano ng Diyos. Hindi, kasama even the existence of Satan sa plano ng Diyos. Kasi kasama siya sa mga kasangkapan ng Diyos para matupad ang kanyang layunin. Maganda yung sinabi sa Genesis chapter 50 verse 20. Ito yung sa eksena ng buhay ni Joseph, no? Isa sa mga anak ni Jacob. Nung siya po ay nandun na sa Egypt, at siya ay pangalawa na sa Pharaoh, pinakilala niya na yung sarili niya sa kanyang mga kapatid. Finally, nag-reconcile na sila. Sabi ng mga kapatid niya, di ba, masama ang ginawa namin sa iyo. Di ba? Nagsisi naman yung mga kapatid niya sa huli. Pero nung sabi ni Joseph dyan, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So para sa atin, ang tingin natin dun sa ginawa natin masama, karumal-dumal, walang sense, walang purpose yan. Hindi ko dapat ginawa yan. Di ba? Ganun ang regret tayo. Di ba? Dapat hindi ko ginawa ito kasi kasalanan. Hindi ko ginawa dapat ito kasi hindi kalooban ng Diyos. Pero bakit siya nangyari? Bakit natin siya ginawa? Hindi aksidente yon, kundi kasama sa itinakda ng Diyos, gawin mo yun. Katulad dito, kasama sa itinakda ng Diyos na saktan ng mga kapatid ni Joseph, siya, no? Itinapon sa balon na walang laman, binenta sa mga nagbebenta ng alipin, naging alipin ni Potiphar, naikulong siya ng matagal, halos nalimutan na siya na nag-i-exist siya. Pero sa Diyos, hindi kasama lahat yun sa plano ng Diyos. No? Sa katapusan, ginamit ng Diyos pati yung pangit na nangyayari sa buhay ni Joseph para matupad yung gusto niya. Yung magligtas ang Diyos ng marami. So alam naman natin yung naging resulta ng pinahintulutan ng Diyos na mangyari kay Joseph na naging second to Pharaoh na siya. Di ba? Nag-migrate yung lahat ng Israelita sa Egypt. At doon nagsimulang dumami sila. No? At doon nagsimula yung kwento sa Exodus. No? Kasi doon sila dumami Sabi ng sumunod na Pharaoh na hindi kilala si Joseph. Baka tayo lipulin ng mga ito at sakupin. So, alipinin natin sila. So, doon na nagsimula lahat ng story. Pero, alam natin na lahat kasama sa design ng Panginoon. Wala pong nagkataon, walang sinabing, parang hindi fit yung nangyari na ito dun sa, hindi Lahat yan, pag nakikita mo na siya sa katapusan,
Makikita mo lahat ng nangyari mula sa simula, fit yan sa plano ng Diyos. At ako naniniwala, darating yung time na maintindihan natin ang lahat na nangyari sa kasaysayan. At yun yung sa pagdating ng Panginoong Jesucristo sa bagong langit at bagong lupa. Makikita natin, marireview natin yung lahat ng nangyari sa history. Kasama na tayo. Makikita natin lahat yan, nag-fit lahat yan sa plano ng Panginoon. Kaya nga pagdating ng araw na yon, luluwalhatiin natin ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Kasama na yung mga pangit. Kasama na ang mga madidilim na karanasan. Hindi lang yung magaganda. No, kasi sanay tayong pinupuri ang Diyos sa magaganda, di ba? Pinupuri ko ang Diyos sapagkat pinagpala niya ako. Pinupuri ko ang Diyos sapagkat iningatan ako. Malakas ako. Buhay ako. No? Pero napakakonti, halos wala yung nagsasabing pinupuri ko ang Diyos sapagkat nagkasakit ako. Pinupuri ko ang Diyos sapagkat naputulan ako ng paa. Nabulag yung isang mata ko. Pinupuri ko ang Diyos kasi namatay yung isang mahal sa buhay. Wala kang maririnig na ganun halos No? Pero sa plano at layunin at pagtatakda ng Diyos, kasama lahat yun. No? Maganda, hindi maganda. Para matupad yung gusto niya. Kasi nakikita niya na yung katapusan bago pa man magsimula ang lahat. Kaya anong magandang response natin sa katotohanan na ito? Di ba dapat mag-trust tayo sa Panginoon? Magtiwala tayo sa Panginoon na alam niya ang ginagawa niya. Magtiwala tayo sa Panginoon na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaya nga, naniniwala tayo sa sovereignty of God. Di ba? That God is in control of everything. Ang point natin dito, having all wisdom, God's decrees are perfect. Dahil ang Diyos ay marunong sa lahat, hindi nagkakamali ang Diyos. Lahat ng itinakda ng Diyos, perfect. Walang nagkataon, walang imperfect, walang unfit. No? Everything is perfect. Okay, number 2, hindi lang it is most wise, but it is most holy. It is most holy. Diba nagre-reflect ng kung sino ang Diyos at maging ng kanyang kalooban, no? God Himself is infinitely holy, therefore His decrees are perfectly pure, righteous, and morally flawless. Walang imperfection, no? Walang may pipintas, walang kulang sa mga bagay na itinakda ng Diyos. At ang lahat ng ito, ayon sa kanyang pagiging banal. Pati kasalanan, kasama. Ulitin natin, hindi ang Diyos ang pinagmulan ng kasalanan. May part sa paragraph 1 yun didiscussin natin next time. Hindi ibig sabihin nangyari ang kasalanan, Diyos ang pinagmulan. Sabi kasi ng iba ganun Kung ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay, siya rin ang pinagmulan ng lahat. Ibig sabihin, kung itinakda ng Diyos na pumasok ang kasalanan, siya ang pinagmulan ng kasalanan. Hindi. Pinagmulan ng kasalanan si Satanas. Pero pinahintulutan ng Diyos, maging ang pag-i-exist ni Satanas, pati ang pagpasok ng kasalanan. Bakit? Kapagkat sa huli, lalong titingkad ang kanyang kabanalan. Diba? Maganda yung sa Isaiah 6:3 Diba? Yung eksena dun sa vision ni Isaiah. Nakita ni Isaiah si Yahweh sa kanyang templo, nakaupo sa kanyang trono. Sabi, and one called to another and said, mga angels yan, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So yung very source of the decrees of God, holy. Kasi ang pinagmulan ng mga itinakda ng Diyos siya mismo. So ibig sabihin, sasalaminin ng lahat ng kanyang itinakda ang kanyang kabanalan. Kaya maganda rin yun na sa lahat ba nangyayari nito, paano ko makikita ang pagiging banal ng Diyos? Maganda yun na meditation natin sa mga karanasan natin sa buhay. Ano kaya dito sa experience ko na ito? Ang magpapatingkad ng kabanalan ng Diyos. Ano kaya dito sa pagsuway ko na ito? Pagre-rebelde ko sa kagustuhan ng Diyos ang nagpapatingkad ng kanyang kabanalan.
Kaya ako naniniwala even sa church discipline, makikita ang kabanalan ng Diyos eh. Makikita ang kabanalan ng Diyos. Kahit sa pagdidisiplina. Bakit? Kasi pag naipahayag yung kasalanan, makikita natin ang kabanalan ng Diyos. Di ba lalong tumitingkad ang liwanag sa gitna ng kadiliman. So ganun din sa ating kasalanan. Titingkad lalo na banal ang Diyos pagka nahayag ang ating mga kasalanan. And it also means execution and end goal, holy din. Di ba? The beginning and the end, holy. Ang pamamaraan and even the way ma-execute ang mga pangyayaring itinakda ng Diyos, banal din yan. No? Ayon din sa kabanalan ng Diyos. So anong point natin dito? God's will is as holy as God's being. Kung ano yung gusto ng Diyos, itinakda ng Diyos, kasing banal ng kung sino siya bilang Diyos. Okay? Pangatlo at susunod sa huli, it is free. Diba? Sabi dun sa ating confession, by the most wise and holy counsel of His own will, freely. Ibig sabihin, it's free. Yung decree o pagtatakda ng Diyos ay free. Though God's decrees are rooted in His nature, they are not essential to His nature. Yun ibig sabihin ng free dito. Ibig sabihin, hindi madadagdagan ng pagiging Diyos ng Diyos dahil nangyari ang pangyayari na ito. Na? Kumbaga, hiwalay sa pagiging Diyos ng Diyos ang lahat ng pinapahintulutan niyang mangyari. Walang contribution sa kanyang pagiging Diyos. Hindi madadagdagan ng kanyang pagiging matalinong Diyos dahil nangyari yan. Hindi. Maganda yung sinabi sa Ephesians chapter 1 o sa Psalm 115 muna verse 3. Our God is in the heavens. He does all that He pleases. No? Ang pagtatakda ng Diyos, free. Ibig sabihin, hindi po ito ayon, hindi po ito mangyayari kasi magkukulang ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos pag hindi nangyari. Ang totoo, pwedeng hindi mangyari ang lahat ng ito kung hindi ginusto ng Diyos. Pero mananatili siyang Diyos. Kung bang hindi niya nilikha ang mundo at hindi niya nilikha ang tao, magiging Diyos pa rin ang Diyos. Diyos pa rin siya. Kahit wala tayo. Magiging maluwalhati ba ang Diyos kahit walang church na sumasamba sa Kanya? Mananatili siyang maluwalhating Diyos kahit walang church na sumasamba sa Kanya. Kaya lang, nilikha ng Diyos ang iglesia para sambahin siya at para maluwalhati siya. Yun ang layunin. Diba? Kasama yun sa kanyang purpose. Kasama yun sa kanyang kagustuhan. And then Ephesians chapter 1 verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of His will, who works all things according to the counsel of His will. So yung pagliligtas sa atin, hindi madadagdagan yung kanyang pagiging Diyos. O kung hindi niya iniligtas sa tao, hindi mababawasan ang kanyang pagiging Diyos. Okay? God is completely self-sufficient and independent, therefore He is not obligated to issue decrees. Pwede naman hindi magtakda ang Diyos eh. Diyos pa rin siya. Kaya free ang decree ng Diyos. Ibig sabihin, it's not really something that adds up to God, or it's not something that will devaluate God kung hindi nangyari. Pwede nga hindi magtakda ang Diyos eh. Kung ginusto niyang hindi magtakda, kaya lang ginusto niya magtakda. Kaya nangyari ang lahat. Kasama na po yung ating existence. It is free means He freely chose to decree according to His good pleasure. Kung ano yung gusto niya. Ayon sa kanyang kagustuhan. No? Siya ang nasusunod sa lahat ng nangyayari at sa lahat ng pinapahintulutan niya. Okay? Pang-apat at huli, it is unchangeable. Sabi dun sa ating confession, diba, na pinag-usapan natin, by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably. Kaya
Yung pang-apat natin, it is unchangeable. Job 23 verse 13, but He is unchangeable. And who can oppose Him? He does what He desires. Ang Diyos natin ay hindi katulad ng mga tao na nagbabago ang isip, nagdadalawang isip. No? Hindi nagre-regret ang Diyos sa anumang bagay na ginawa niya at ginusto niya mangyari. Nakatulad natin, ay sana pala hindi ko ginawa. Sana pala hindi ko binili yon. Sana pala hindi ko kinain yon. Hindi po ganun ang Diyos. No? Wala po siyang ginagawa na kanyang pinagsisisihan. James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Walang change sa Diyos. Walang shadow of variation. Hindi po nagdadalawang isip ang Diyos. Nagkamali ako. Sabihin, bakit sinabi sa Genesis na nagsisi ang Diyos na nilikha niya ang tao? Diba meron ganon? Sinabi sa Genesis 9, at nagsisi ang Diyos na ginawa niya ang tao. Pinaliwanag ko na sa inyo, it's anthropomorphism. Gustong ipakita ng Diyos sa atin yung totoong pagkaintindi niya sa lahat ng nangyayari. Pero hindi sinabing dahil nagsisi ang Diyos, nagkamali siya. Hindi. Kasama yun sa plano niya. No? Pero gusto niya ipakita sa atin na hindi niya kalooban na ang tao maging ganyang kasama. Kumbaga hindi ayon sa kanyang pagiging Diyos yan. Pero pinahintulutan niya mangyari kasi meron siyang layunin. Ano yun? Tutubusin niya ang mga taong makasalanan. Sa pamamagitan ng ng nilayon niya ding paraan. Ano yun? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kasama lahat yun sa plano ng Panginoon eh. No? Kaya walang regret, walang nagsisi ang Panginoon, nagkamali siya. Hindi lahat. From the beginning until the end. Final na. Unchangeable na. No? God is immutable. Therefore, His decrees are immutable. Walang mali. Walang error. Walang mistake sa itinakda ng Diyos. God is sovereign and nothing can alter His plans. Wala na magbabago. Dahil wala namang mali, walang babaguhin. Bakit kailangan may baguhin? Wala namang mali. Di ba? Dahil alam na ng Diyos ang lahat mula sa katapusan, bago pa nagsimula, walang babaguhin. Lahat fit. No? Lahat ng pangyayari, kahit yung pagsilang ni Hitler, kahit yung pag-rise sa power ni Hitler, kahit yung pagpatay niya ng milyon-milyon mga Hudyo, kasama yun sa itinakda ng Diyos. Wala pong nangyayari sa kasaysayan ng tao na hindi itinakda ng Diyos. Pero lahat yan, unchangeable because alam na ng Panginoon lahat ng ending. Diba? From the beginning. Point natin dito, God's decrees will certainly and immutably come to pass without revision, regret, or failure. Huwag tayo magugulat na bakit nangyari yun. Di ba tayo bilang mga Kristiyano, hindi naman natin maiwasan, nagugulat tayo. Ba't namatay na si Lakas-lakas pa nun Tumatakbo pa nga yun, nagbibisikleta pa nga yun, nagma-mountain climbing pa nga yun. Bakit biglang namatay? Nagugulat tayo. Ang Diyos ba nagugulat din namatay yung tao na yun? Hindi. Tinakda niya na yung pagsilang ng tao na yun hanggang sa kamatayan niya. At ako naniniwala, pati yung paraan kung paanong mamamatay ang bawat tao, tinakda na rin ng Diyos. Diba? So, ewan ko, hindi ako nanonood ng horror movies, pero I think yun yung pwedeng makita nating isang idea dun sa series na ng Final Destination, yung pelikula na yun. Pinapanood nyo ba yun? Ako mahilig sa ganyan kasi hindi ako manonood para takutin ang sarili ko. Pero I think there is one truth there na kahit anong gawin mo, di ba, may mga eksena doon na akala mo yun na yung kamamatay, hindi pa pala.
palang ibang paraan ng kamamatay niya. Ang point ko, kahit yung kamatayan, paraan ng kamatayan ng tao, itinakda na ng Diyos yun. Kasi nakita niya na yung katapusan mula pa nagsimula, bago pa nagsimula eh. Di ba? Immutable. Walang error, walang mistake. Okay? Ano sabi din sa Isaiah 14 verse 24? Dito tayo magtatapos. The Lord of hosts has sworn, as I have planned, so shall it be, and as I have purposed, so shall it stand. Kung ano yung nilayo ng Panginoon, yun ang mangyayari. Walang magbabago sa kanyang plano. Kahit si Satan, hindi niya pwede baguhin ang plano ng Diyos. Mamaya sa ating preaching, papakita ko sa inyo yun. Kahit si Satanas, hindi niya kayang baguhin ang plano ng Diyos. Kasi kahit si Satanas, kasangkapan lang ng Diyos para mangyari ang gusto niya. Diba? Dapat mamangha tayo sa Diyos natin. Dapat makita natin ang Diyos natin hindi alam sa nangyayari sa atin, sa ating buhay, sa mundo na ito. Diba? Marami tayong hindi alam na nangyayari sa ibang panig ng mundo, pero alam ng Diyos lahat. Walang nakakalagpas sa Kanya. Kapagkat siya ang nagtatakda ng lahat ng bagay, mula pa sa simula hanggang katapusan. Yun ang ating Diyos na nagtatakda ng lahat. Okay, may tanong po ba kayo sa paksa na ito? Itutuloy po natin sa susunod na Lord's Day. God willing, ito pong topic na ito. Sana po lalo tayong mamangha sa Diyos natin, lalo tayong magtiwala sa Diyos natin na sinasamba at pinaglilingkuran. Tanong. Clarification. Meron ba? Ang nangyayari, nagtatanong kayo sa akin pag tapos na yung Bible class eh. No? Unfair kayo ha. Dapat pahinga na ako. Tinatanong niya pa ako pag tapos na. Ngayon kayo magtanong. Para na marinig din ng iba. Mali mo, tanong din ng iba yun. Yung tanong mo. Gusto niyo ba magtawag ako? Oh, Gewel. Raya, may tanong kayo? Mamaya magtatanong yung mga yan. Pastor, paano yung ganito? Snabing ko kayo mamaya. Kasama sa itinakda ng Diyos yun. Tanong. Wala? Sigurado bang wala? Sobrang linaw ba? Kaya wala ng tanong? Galing ko naman magturo. Kung wala na kayong hindi naintindihan. Wala? Sige, kung wala gagalang ko ang inyong pananahimik at magpahinga na muna tayo para po sa ating worship service mamaya. Salamat.